Ngayon po, magbibigay na po ng mensahe ang dating Chief Justice, Reynaldo Puno. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko na po iisa-isahing batiin ang ating mga personalidad sa umagang ito. Let me just give you a generic greeting, mga kababayang Pilipino. Una po ay nagpapasalamat ako kay former Secretary Salvador Enriquez sa kanyang pagpapakilala. Isa pong taong hinahangaan natin, ang ating former Budget Secretary, Secretary Enriquez. Dahil po doon sa panahon niya, sa kanyang panunungkulan bilang Budget Secretary, wala pa po sa bokabularyo natin yung mga PIDAP at DAP. Let me go to my message. Sa ating nilulunsad na bagong kilusan ngayong umaga. Bagong sistema, bagong pag-asa. There are no ifs and buts about it. We are facing a crisis today. And the crisis has been triggered by the concerted efforts to pass the Bangsamoro Law. But before proceeding any further, let me lay down an immovable predicate. And the predicate is that we need peace in Mindanao. Not just any kind of peace, but a lasting peace. A peace that will hold, and that peace can only be achieved by completely addressing the long, lingering political, economic, and cultural needs of our Muslim brothers and sisters. We cannot forever turn a blind eye to these centuries-old injustices they have suffered. The alienation they are undergoing, and our continuing failure
to empower them to win their struggle for dignity and identity. This day, we are launching a new movement, bagong sistema, bagong pag-asa. And we are launching this to put an emphatic period to that embarrassing episode in our nation's history. This movement is a declaration of our oneness with our Muslim brothers and sisters. We say it, and we will say it again and again to our Muslim brothers and sisters. To us, you are not them, you are us. We are one and shall always live and let live together as Filipinos, bound by a tie that is indissoluble, a union that is indestructible. Having said that, it pains me, and I am sure it pains you, and it pains all of us to see the journey of the Bangsamoro Law, its unfortunate turns and twists from the time its framework was crafted to the time when its intricate details were spelled out in an enabling law. And now, how its design and details have invited so much discussions, full of so much heat, but very little light. How it has split our legislators, and how it is threatening to splinter the nations into bits and pieces. Today, the BBL is given the suspicious eyes by the members of both houses of Congress, given the cold shoulder by the many, and given the whiplash of public opinion. And chances are the BBL will not be approved by our legislators before they adjourn on June 10. How did this unfortunate impasse come to pass? Considering our unrelenting search for peace in Mindanao for many centuries now. With due apologies,
let me cite the congruence of circumstances that could bring about the end of BBL or bring about a BBL that is so diluted, so deformed, so mangled, that it can give birth to a mongrel law that nobody wants. I will cite all these facts and factors in hindsight, and without any intent to engage in the vicious politics of finger pointing. Ano po ang mga ito? Una po, hindi natin minamaliit ang naging tulong ng bansang Malaysia dito sa ating peace process sa Mindanao. Ngunit marami sa ating mga kababayan na hindi buo ang paniniwala na ang Malaysia ay isang neutral at honest broker sa ating peace process. Ang dahilan po nito ay ang usaping Sabah. Kung sino ang may pag-aari nito, kung sino ang may karapatan nito, ay isang issue na buhay pa at wala pa ding katugunan. Ikalawa po, hindi natin minamaliit ang papel ng MILF sa ating peace process sa Mindanao. Nagpapasalamat tayo sa kanila sapagkat talaga namang dapat kasama sila sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Gayon pa man, ang pananaw ng marami na ang ating mga kababayan ay sinasabing hindi lamang MILF ang dapat nakausap dito sa ating peace process sapagkat maraming tao, maraming grupo na ang ugat ay nasa Mindanao at dapat silang lahat ay kinausap dito sa peace process. Tila sila ay hindi nabigyan ng ganyang partisipasyon sa peace process gaya ng binigay sa MILF. Ikatlo po, iyong framework of agreement at iyong BBL ay binuo ng kulang sa transparency. Wika nga, under a cloud of secrecy. Nabuo po ang mahalagang panukalang batas na ito na kulang sa konsultasyon na mga dapat sangguniin. Kulang sa konsultasyon sa mga tunay na paham sa ating saligang batas.
yung may mga doctorate sa law. Hindi po yung mga tinatawag nating arbularyo ng batas. Kaya ganyan po ang kinasapitan ng BBL. Katakot-takot na pula ng maraming provision na sinasabing labag sa ating 1987 Constitution. Kulang din ng konsultasyon sa iba't ibang stakeholders sa Mindanao. Yung mga kababayan nating maapektuhan ang kanilang buhay, kagaya ng mga indigenous people na ang karapatan ay dapat nating hindi lamang igalang, ngunit dapat itaguyod. Kung hindi po nangyari ang Masapano incident kung saan nagbuwis ng 44 lives ang ating Special Action Force, hindi mabubunyag ang paglabag nitong Framework of Agreement at nitong BBL sa ating saligang batas. Hindi po maaaring walang transparency ang ganitong kahalagang batas dahilan sa ang kapakanan ng buong sambayanan ang pinag-uusapan dito. Ikaapat po, ang merito ng Bangsamoro Law ay dapat pag-usapan ng walang kahalong interes kung hindi ng kapakanan lamang ng ating bayan. Dapat ang magiging boto ng ating mga mambabatas dito sa BBN ay strictly according to merits. They should vote according to their conscience. Dapat ang boto dito ay hindi according to party lines, hindi according to party politics, hindi according to party color, but according to the highest interest of the Filipino people. They should vote as patriots and not as politicians. At hindi po dapat madaliin ang pagsusuri ng BBN. You cannot put a timeline on debates that affect the future of more than 100 million Filipinos. If you limit the debates that enlighten, you will have nothing but an exchange of ignorance. Congress must serve as a marketplace of ideas where the collision of conflicting ideas will not be restricted and bounded by time. For it is this collision of ideas that is the lifeblood of democracy. At ikalima po, at marahil pinakamahalaga, and with due respect to all those who are concerned, mali po, mali yang sistemang
ginagawa natin upang magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao? Ano po ba ang kamalian nito? Bumuo tayo ng isang panukalang batas, iyang BBL at iyang framework of agreement. Dito po sa BBL, binibigyan natin ang Bangsamoro ng ibang structure of government. Yun lamang matatagpuan natin sa isang federal form at parliamentary form of government. Binibigyan din natin ng iba't ibang kapangyarihan na kailanman ay hindi nangyari sa ating kasaysayan. Wala pong masama dito kung ito ang pangangailangan nila. Uulitin ko, wala pong masama dito kung ito ang pangangailangan nila. Kung ito ang tunay na magdudulot ng kapayapaan sa Mindanao. Ngunit, ang katanungan po ay maibibigay ba natin ito? Magagawa ba natin ito nang hindi natin nilalabag ang ating 1987 Constitution? Hindi po natin maaaring pagtibayin ang framework agreement at ang BBL kung ang mga ito ay labag sa ating 1987 Constitution. Ang malinaw na pagtanaw ng mga constitutional experts ay maraming provision ang framework agreement at ang BBL na labag sa ating saligang batas. Kanya po diyan sa House of Representatives, maraming pagbabago ang ginagawa nila. Doon naman sa Senado, papalitan nila itong BBL ng substitute bill, ang ibig sabihin ng kaibang batas. Dahil dito, hindi makausad-usad ang BBL sa ating Kongreso. Hindi ko na po iisa-isahin ang mga probisyon na sinasabing labag sa ating konstitusyon. Ngunit, ang mahigit pong mahalaga, ang higit na mahalaga ay alamin natin kung ano ang mga dahilan nito. Bakit hindi makausad ang BBL sa Kongreso? Ano ang dahilan? Bigyan po natin ng balik-tanaw ang naging policy ng ating Estado sa ating mga kapatid na Muslim noong mga nakaraang panahon. Let us give the problem a historical perspective. Iba't iba ang naging pagtugon ng ating pamahalaan sa problemang ito. Pati na iyong mga bansang sumakop sa atin, kagaya ng Estados Unidos at ng Espanya. Yung pong ibang namuno ng ating bayan, ang naging policy nila ay yung tinatawag na policy of assimilation, and that
did not work. Yung iba naman, ang naging policy nila ay yung tinatawag nating policy of integration. And again, that did not work because they have a different history and they have a different culture. Ang iba naman, ang naging policy ay bigyan sila ng ating tinatawag na autonomy. Ngunit, hindi din nagtagumpay ang policy na iyan. Kaya nagkaroon tayo ng EDSA Revolution noong 1986 at ginawa natin ang 1987 Constitution. Ito po ang saligang batas natin ngayon. Dito sa kasalukuyang saligang batas, binago natin ang ating policy sa ating mga kapatid na Muslim. Kung papaano natin makakamtan ang kapayapaan sa Mindanao. Hindi lang natin binigay yung tinatawag nating local autonomy. Ang pinagkaloob natin sa ilalim ng ating 1987 Constitution sa ating mga kapatid na Muslim ay ang tinatawag nating ARM, yung Autonomous Region sa Muslim Mindanao. Binigyan natin ang ating mga kapatid na Muslim ng kanilang sariling region. Binigyan natin sila ng ibang kapangyarihan, higit na malawak sa binibigay natin sa ating mga local government units. Ganoon pa man, hindi din ito nagtagumpay. Ang sabi nga ng ating Pangulong Aquino, it is a failed experiment. Kaya po ngayon, ang hinihingi ng ating mga kapatid na Muslim ay kapangyarihan na higit pa sa pinagkaloob doon sa autonomous region in Muslim Mindanao. Ayan ang sinusulong nila sa BBL. Ang hinihingi nila ay sariling executive power, sariling legislative power, sariling judicial power sa kanilang rehiyon. Magagawa po ba natin ito sa ilalim ng ating 1987 Constitution? Hindi po natin magagawa ito dahil ang tinatag nating gobyerno sa ating 1987 Constitution ay yung tinatawag nating isang unitary government. Ano po itong unitary government? Kung saan ang kapangyarihan ay centralized sa iba't ibang sangay ng ating gobyerno. Kaya ayon sa ating 1987 Constitution, executive power is vested alone in the President. Legislative power is vested alone in Congress. And judicial power is vested alone in the Supreme Court and the other lower courts. Ang mga kapangyarihan pong iyan ay hindi pwedeng kunin o bawasan ng mga opisyales ng Bangsamoro. Kaya yung chief executive nila ay hindi pwedeng pareho ang kapangyarihan sa ating Pangulo. Iyong parliament ng Bangsamoro ay hindi maaaring
kapantay ang kapangyarihan ng ating Kongreso. Ganon din ang mga Sharia courts ng Bangsamoro ay hindi maaaring kapantay ang kapangyarihan ng ating Korte Suprema. Hindi po maaaring dalawa ang Pangulo natin. Hindi maaaring dalawa ang Kongreso natin. Hindi maaaring dalawa ang hudikatura natin sa isang unitary form of government. Sa ibang salita, may hanggahan ang kapangyarihan na maaari nating ibigay sa Bangsamoro sa ating 1987 Constitution. Ang hanggahan na yan ay ibinigay na natin sa autonomous region ng Muslim Mindanao. At hindi tayo nagkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. Kaya yan po ang dilema ng ating Congress. Congress cannot give the powers demanded in the BBL without destroying the unitary character of our government, without violating our 1987 Constitution. Kaya po sinasabi natin ngayon, tayo ay nasa isang crisis dahil sa sitwasyong ito. Kapag hindi pinagtibay ang BBL, magkakaroon ng gulo sa Mindanao. Kapag naman ito ay pinagtibay at ito ay kontra sa ating konstitusyon, magkakaroon din ng gulo sa Mindanao. Kapag naman ito ay pinagtibay ng napakaraming amyenda, gulo pa din dahil ito ay hindi magiging karapat-dapat katanggap-tanggap sa mga tao doon. Dahil dito, marami ang nagbababala na baka magkaroon tayo ng isang crisis kapag hindi natin napagbigyan ng lunas ang nangyayaring gulo sa Mindanao. Kapag hindi maganda ang maging kahidatnan nitong BBL sa Kongreso. At ang pananaw na ito ay hindi galing sa mga manghuhula, hindi galing doon sa mga habitual alarmist, hindi galing sa mga tinatawag nating prophets of doom. Ito po ay galing sa mga masusing nag-aaral ng mga problema ng ating bayan, mga problemang hindi natin mabigyan ng solusyon hanggang ngayon. Ano po yung mga problema na yan? Ang ilan dyan ay yung mga lumalaganap na katiwalian sa pamahalaan. Ang hirap ng buhay, ang maling sistema ng halalan at marami pang iba. Weak state na po tayo. Ang tawag ng iba, we are a soft state. Mahina ang ating kapabilidad. At may problema pa tayo sa ibang bansa, gaya ng China, dahilan sa gusot sa West Philippine Sea. Mayroon din tayong problema sa Malaysia dahil sa Sabah issue. Kaya marami pong mga tipping points. Maraming tipping points na dapat nating pag-ingatan dahil ito ay maaaring pagmulan ng crisis at kahantungan ng di mabuti ng ating demokrasya. Yan pong BBL ay isa lamang sa mga tipping point. Napakarami na po nating debate tungkol sa BBL at tinatalakay yung constitutionality o ang constitutionality ng BBL. Ngunit sa dami ng talakayat, wala tayong naririnig na nagmumungkahi
ng solusyon sa ating problema sa BBL. Isang problema na maaaring maging mitsa ng pagkakagulo sa ating bayan. Kaya ako ay nagpapasalamat na sa umagang ito ay nilulunsad natin ang bagong sistema, bagong pag-asa, sapagkat sa pagkakataong ito ay tatalakayin natin kung papaano mabibigyan ng kapayapaan ang Mindanao. To give it a more comprehensive peace, a peace that will be permanent, a peace that will hold us together as one people with unity despite our diversity. Ano po ang solusyon sa ating problema? Kung bakit hindi natin mapagtibay ang BBN? Kung bakit hindi natin maibigay ang kapangyarihang kailangan dyan sa Bangsamoro? Kung bakit walang katahimikan dyan sa Mindanao? Kung bakit patuloy ang pagdanak ng dugo dyan? Patuloy ang pagbubuwis ng buhay? Patuloy ang kaguluhan? Hindi po natin magawa ang lahat ng ito. Hindi dahil sa ayaw natin gawin. Hindi dahil ayaw nating tulungan ang ating mga kapatid na Muslim. Hindi natin mabigay po itong kapangyarihan na ito dahil nakatali ang ating mga kamay sa ating 1987 Constitution. Kaya ang kinakailangan nating pag-aralan, suriing mabuti kung papaano tayo makakaalpas sa mga tanikala na buhat sa 1987 Constitution. Ang mga ito ay angkop na sa ating panahon. Yung mga probisyon ng 1987 Constitution ay hindi na makakatulong sa ating pangangailangan. Pangangailangan ng kapayapaan hindi lamang sa Mindanao, kung hindi sa buong bansa. Ipapaliwanag ko po ito in its most simple terms. Ang hinihingi po ng ating mga kapatid na Muslim ay kapangyarihan, sapat na kapangyarihan upang pamahalaan ang kanilang rehiyon. Hindi po natin ito maibigay sa kanila dahilan sa ginawang pagbalangkas ng kapangyarihan sa ating 1987 Constitution. Dahil sa ginawa nating division of powers between our national government and the local government units, as well as the armed. Dahilan sa ang tinatag nating gobyerno sa ating 1987 Constitution ay isang unitary government kung saan ang kapangyarihan ng gobyerno ay concentrated to the central government and hardly any important power is independently given to the local government. Kaya po, ang solusyon sa ating problema ay kinakailangan nating itaas muli ang hanggahan ng kapangyarihan ng ating mga local governments, ng armed at ng ating pinapanukalang Bangsamoro. Dahilan ito ay kinakailangan na ng ating panahon. In certain areas of government, our Muslim brothers and sisters need what
we call as self-rule. Ulitin ko po, kailangan nila yung self-rule. Ano ang ibig sabihin ito? They need the right to rule by themselves. The right to rule with independence. To rule without dictation by the central government. For experience has proved that ruling from afar, ruling from long distance, is the shortest road to misrule. At hindi natin maitataas ang hanggan ng kapangyarihan na kinakailangan ng Bangsamoro kung hindi natin papalitan, kung hindi natin aamendahan ang ating 1987 Constitution. Iyan po ang solusyon sa ating problema. Ngunit, may mahalaga pa, may higit na mahalagang dahilan kung bakit natin kailangan palitan ang ating Constitution. Kailangan po nating palitan ang ating Constitution sapagkat yung problema ng BBM ay isa lamang sa ating mga problema bilang isang bansa. Alam po ninyo, para tayong nasa isang barko. Isang barko na napakarami ng butas, napakarami ng leakages. At yung BBL problem ay isa lamang sa mga butas ng ating barkong sinasakyan. Kahit na yan ay matakpan natin, matapalan natin, kung hindi natin tatapalan yung mga ibang butas ng ating barko, lulubog at lulubog yung barko na iyan at iyan po ang bayan natin. Kaya ano pa po ang ibang problema na ating mabibigyan ng solusyon kung ating babaguhin ang ating Constitution? Isa pong malaking problema ay iyong paglaganap ng mga political dynasties sa ating pamahalaan, maging nasyonal o maging lokal. Political dynasties are the modern resurrections of the discredited monarchs, the discredited kings and queens of the medieval age. These political dynasties, like the kings and the queens of the Dark Ages, believe that political power comes from the bloodline, that political power is inherited, and that political power does not come from the ballot box. We will never attain full democracy until and unless we eliminate these political dynasties. For in a true democracy, political power cannot be the monopoly of a few. Political power must be in the hands of the many. And we cannot eliminate political dynasties by relying on Congress to pass the necessary laws.
Bakit po ganyan? Because Congress is controlled by political dynasties. Ang ating pong Kongreso ay isang pugad ng mga political dynasties. And so the only way to eliminate political dynasties is through the Constitution by providing a self-executing ban on political dynasties. A ban that does not need any implementing law from Congress. Pag hinintay po natin yung batas sa Kongreso, we will be waiting forever to eliminate the political dynasty. Isa pa po na dapat nating palitan sa ating bagong konstitusyon ay ang bulok na sistema ng ating halalan. Hindi tayo magkakaroon ng tunay na demokrasya kung ang ating halalan ay hindi malinis, kung ang ating halalan ay walang kapag-pag-asa, iyong mahihirap kung saan iyon lamang may salapi at sinusuportahan ng may salapi ang maaaring manalo. Kung saan ang mga miyembro ng political parties ay walang political ideology. Kung saan ang mga politiko ay iniiwan ng kanilang political parties at lumilipat doon sa partidong palaging nananalo sapagkat sila ay kagaya ng mga tinatawag nating political butterflies, mga butterflies na mabababa ang lipad. Elections in a democracy should be the means by which we can throw out these scalawags in government. Elections should be the means by which we can encourage the saints to participate in government. If we cannot do this, our elections will just result in the rigodon of the undeserving. Our elections will just result in the reign after reign of the incompetent. Our elections will just result in the rule after rule of the underachievers. We must put an end to this political insanity, and we can only do that by changing our Constitution. Isa pa pong problema na dapat nating bigyan ng solusyon ay ang pagdami ng ating mahihirap. Ang kawalan ng kanilang trabaho, bagamat sinasabing lumalago ang ating ekonomiya. Dito sa ating bayan, kung gusto mong mangarap na magandang buhay, kinakailangan kang mangibang bansa. Kailangang magpaalipin ka sa mga dayuhan. It is becoming more and more difficult to believe on the part of the poor that the best way to live in the Philippines is to live it. The poor in our country have to do a lot of catching up. And they can only catch up if we change our Constitution, if we make
their socio-economic rights as part of the Bill of Rights, meaning these socio-economic rights should be made demandable from our government and from our state. Halimbawa po, ano ang kabuluhan nitong socio-economic right to health? Kung ang gobyerno natin ay hindi tinutulungan ang mahihirap na makabili ng kanilang gamot. Ano ang katuturan ng kanilang socio-economic right to housing kung hindi sila nililipat ng ating gobyerno sa kanilang mga tirahan, sa itaas ng mga tulay, sa tabi ng mga tren, at sa tabi ng mga estero? Hindi po ba tinutukso lang natin sila kung sinasabi natin sa kanila, you have the right to travel? Paano sila magkakaroon ng right to travel ay wala man lamang sila kahit 5 pamasahe? At upang ang mga karapatang ito ay siguradong maisikatuparan, kinakailangang magkaroon ng katiyakan na magkaroon sila ng representante sa mga sangay ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa lehislatura. Kaya po, ako ay magtatapos sa pamamagitan ng isang panawagan. Panahon na po ng pagbabago. Panahon na bigyan natin ng solusyon ang lahat ng problema ng ating bayan. Hindi lamang ang problema natin diyan sa Mindanao. At matatamo natin ang pagbabago na ito hindi sa pamamagitan ng isang batas na manggagaling sa ating Kongreso, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng ating saligang batas. Ang problema po natin ay hindi yung ordinaryong batas, kung hindi ang ating saligang batas. Kailangan muli nating suriin ang ginawa nating paghahati ng kapangyarihan sa ating pamahalaan. Sa panahon ngayon, ano ang tamang division of powers between and among the branches of our government? What is the appropriate division of powers between our central government and the local government units, the ARM and the proposed Bangsamoro region? What is the proper division of powers between our government and the people? Kinakailangan nating suriing muli kung kanino natin pinagkaloob ang karapatang ito. Muli nating suriin kung paano ang karapatang ito, ang kapangyarihang ito ay inabuso nitong mga nakaraang panahon.
Kapag ito po ay ating nagawa, madadala natin ang bayang Pilipinas sa landas ng tunay na demokrasya na may kapayapaan, na may sama-samang kaunlaran, mayroong kasaganaan ang bawat isa. Ito po ang sigaw ng bayan. At ito po ang sigaw ng bayan na palitan ang ating saligang batas mula pa noong year 2000. Kaya nananawagan ako sa ating sambayanan na ito na ang tamang panahon upang ang ating minimithing pagbabago ay lakipan na natin ng ating aksyon. Magsama-sama tayo upang itaguyod ang pagbabago ng ating saligang batas. Our country is full of problems and empty of solutions. Our people are full of questions but without answers. Let us not be part of the problems. Let us be part of the solutions. Let us not be part of the questions. Let us be part of the answers. Mabuhay po ang bagong sistema. Mabuhay ang bagong pag-asa. Mabuhay tayong lahat. And God bless us all.